pakinggan naman natin itong anak ng presidente na di umano ay addict din. Si Amy Marcos may sabi doon ang addict na anak ng presidente according sa tiyahin niya mismo. Kinukot ko lang yung tiyahin, hindi ako nagsabi niya na. O pakinggan natin yung kanyang paliwanag tungkol sa allocables. Dumepensa na si Presidential son Sandro Marcos sa issue ng umano'y allocables o soft pork sa kanyang distrito. Wala raw siyang kinalaman dito. Yan ang agenda report ni... Wala daw siyang kinalaman. Bakit wala siyang kinalaman? Bakit? Ba't wala siyang kinalaman? Tandaan nyo si Zaldico, sinabi niya na itong batang ito, ang laki ng bilyon-bilyon yung perang kinuha sa kanya niyan. Yung tsuhin niyan, ganyan din. Yung tatay niyan, diniliberan din daw ng malay-malitang pera. Yun yung mga lumabas may kaso to? Wala. May kaso si Romualdez? Wala. May kaso si Bongbong? Wala. May kaso si tawag dyan, si Pangandaman, si yung babae? Wala. Oo, anong Walang, may kaso si ES Bersamin? Wala. May kaso, tanginan to, parang baliw eh. May kaso yung iba na mga sinabihan yung sila Roman Romulo, sila Arjo Atayde. May mga kaso yung mga, wala, di ba? Pero lumabas yung mga pangalan nila. Anak ng tinapay yan. Wala daw siyang kinalaman sige, diretso pa natin. But aside from that, lumabas sa Philippine Center for Journalism. PCJ ba yun? Lumabas na siya yung pinakamalaking insertion. Siya yung pinakamalaking allocable. Pero wala daw siyang kinalaman Wala daw siyang kasalanan wala daw. Sinagot na ni House Majority Leader at Presidential son Hindi niya pa nasasagot yun yung allocable. Sandro Marcos ang issue na isa umano siya sa mga nakatanggap na pinakamalaking pork barrel mula 2023 hanggang 2025. Sa isang panayam, nanindigan si Congressman Marcos na wala siyang kinalaman sa alokasyon ng DPWH funds para sa 1st District ng Ilocos Norte sa ilalim ng National Expenditure Program. Yan, dito natin pag-usapan. Okay. Yung 1st District ng Ilocos Norte, ilan ba ang niyan? Ilan ang populasyon niyan? Tingnan natin tingnan natin dito sa aking kaibigan. Tingnan natin ang populasyon ng Ilocos Norte. 1st Legislative District, 300,000. Okay? 300,000 lang ang tao diyan. Ano yung District 1? Yung Lawag City. Lawag City, 111,000, pinakamalaki yung Lawag. Yung Bacara, 33,000, Pasukin, 29,000, Burgos, 10,000, Pagudpud, 25,000, Bangi, 15,000, Dumalneg, 3,000, Vintar, 33,000, Piddig, 22,000, Sarat, 25,000, So total of 300,000 residents. Residents to yung census to. Tanungan natin kung magkano ang kita income ng District 1 Ilocos Norte. Tinatayang kita pinagsama-sama latest available LGU reports 2022 to 2024. 2 billion kada taon. Binreakdown din ulit kada city. Lawag City 1.1 billion. Vintar 150 million, Bacara 140 million, Pasukin 130 million, Bangi 110 million, Pagudpud 120 million, Piddig 110, Sarat 110, Burgos 90 million, Dumalneg 60 million. So total 2 billion kada taon ang kinikita ng distrito niya. 2 billion kada taon. Tingnan nyo kung magkano ang itinapon niyang pera diyan sa kanyang distrito. Tingnan natin Tingnan nyo dito sa PC, dito sa report ng bilyonaryo. Play. Number one,
That was a initiative of the executive. Meaning wala po kinalaman ang congressman, wala po kinalaman ang legislative sa pag-allocate ng kahit anuman na amount doon. Oh, ayun So sinabi niya, walang kinalaman ng congressman, executive, at saka DPWH. So tatay niya, at saka DPWH. So hindi mo daw siya pwedeng kasuhan or pagbintangan na nagnakaw or masyadong malaki yung kanyang pera na ibinigay na inallocate sa kanya. Yung pork barrel nga sinasabi, yung soft pork, hindi mo pa pwedeng malaki or hindi mo pa pwedeng sabihin na may kasalanan ako sa mga proyekto. So parang sinasabi niya doon sa District 1, yung mga proyekto doon na sira-sira, na hindi natatapos at di tuloy-tuloy, DPWH ang may kasalanan. So, wala akong kasalanan. Okay? Kasi wala kaming ganyan. Question, kung ikaw, walang kasalanan, bakit yung mga senador na sila Bong Revilla, oo, si Chis Escudero, si Villanueva, oo, si Jinggoy Estrada, bakit makukulong na sila, may kaso sila? Kung sinasabi mo na ang may control sa mga proyekto, sa mga allocations, at saka sa mga kung kanino yun, allocations, kung kanino i-allocate ng DPWH yung pera para sa project, executive, tsaka DPWH, bakit nakakulong si Bong Revilla? Bakit makukulong? Bakit pinapakasuhan ni Ping Lacson ng kanyang Blue Ribbon Committee si Chis Escudero, si Villanueva, si Jinggoy? Kung ikaw nagsasabi na walang kinalaman ang mga congressman, syempre pag walang kinalaman ng congressman, isang bahay lang kayo. Wala rin kinalaman yung mga senador. O kung DPWH lang pala ang may kasalanan at saka executive, bakit walang kaso si Alcantara at saka si Bernardo? Bakit yung dalawang taga DPWH wala silang kaso, sila Bunuan, walang mga kaso, tapos si Bong Revilla nakakulong na? Sinabi niya, doon lang tayo nagbabase sa sinabi niya. Sinabi niya, wala kaming kontrol. Kung wala naman pala kayong kontrol, bakit nakakulong at ikukulong na yung mga senador? Ang gulo nyo Bilang isang mambabatas, bilang isang tao na kung ang kanyang trabaho na ipaglaban ang kailangan ng kanyang distrito. Wow! Kailangan ng distrito mo, uulitin natin ipapakita natin ulit sa inyo. Ayan nakalagay 2 billion lang kada taon. So since 2022, hanggang 2024, 6 billion lang. Ang revenue ng probinsya mo, 6 na bilyon. Kada isang taon, ang pera na inallocate mo sa probinsya mo, putang ina niyan. Lugi. Lugi tayo. Lugi gobyerno. Mantakin mo, hindi nagpo-produce yung distrito mo ng pera. Tapos lahat ng project nasa kanila, puta, T300,000 lang yung yung residente mo dyan. Okay nang ina niyan. Saan nila gagamitin yung pagkarami-raming project na itinapon mo dyan? Napakaraming mga flood control project. Sabi pa ng mga vlogger nyo, hindi naman daw binabaha dyan. Hindi pala binabaha dyan. Ba't may flood control project dyan? Gano'ng karami yung mga tulay na pinagawa nyo dyan? Kaya naman pala, kahit hindi matapos yung mga tulay na pinagpapagawa nyo dyan, kasi hindi naman talaga kailangan ng mga tao yan 300,000 lang sila dyan T300,000 tapos ang kinikita ng distrito mo 2 bilyon kada taon. Tapos ang tinapon mo sa kanya, gano'n ka lang. Lugi tayo dyan. Parang alam mo yon, parang ganito bibigyan ko kayo ng example. Isang barangay. Itong barangay na ito, ang nila, ang kinikita nila, nag-ano sila sa mga pananim. Yun, halimbawa sibuyas, yung kanilang produkto nitong barangay na ito. At may ambag sila sa lipunan. Dahil mahal mo yung barangay na yun, binilan mo sila ng mga backhoe. Binigyan mo sila pagkarami-rami mga hollow blocks. Nilagyan mo sila ng mga flyover.
Putang ina, puro kambing lang yung dumadaan doon, tsaka puro mga baka lang, parang nilagyan mo ng mga sandamukal na mga infrastruktura doon. Putang ina niyan. Ang pinoproduce nila, sibuyas, anak ng tinapay. Sana yung mga proyekto mo dyan sa distrito mo para mapalago yung negosyo, pag ninegosyo, infrastrukturang agrikultural dyan sa probinsya mo. Putya, nilagay nyo lahat sa kalsada. Nilagay nyo sa mga tulay. Inilagay nyo sa flood control. Putang ina niyan. Paano makakatulong yan sa distrito mo? So, nung naglagay ka ba ng ganyang kalaking mga infrastruktura sa distrito mo, umunlad ba distrito mo? Nadagdagan ba yung 2 billion per year nila na kinikita? Anak ng tinapay, dyan pa lang, puta, palpa ka na eh. My mayors, my constituents, my barangay captains come to me with priority projects all the time. And it is my job to forward those projects where Yun na nga, finorward mo lahat ng proyekto. Siyempre, ganid kayo eh. Tangina, kahit wala namang ambag yung distrito mo sa pangkalahatang pondo ng Pilipinas, pera ng Pilipinas, putya, inilagay mo lahat ng mga malulupit na mga doon, na mga proyekto doon. Anong tawag doon? Putang ina niyan. Anong tawag doon? Hindi ba corruption yun? Hindi ba katarantaduhan yun? necessary. But it is the prerogative of the executive as to where those funds go when the NEP arrives into Congress. Sa ulat Ayan Philippines 15 billion. 792,000. 15 billion ang allocable mo. Ang allocable per year, 5 billion. Putangina, kumikita lang yung probinsya mo ng 2 bilyon tapos nagtatapon ka ng 5 bilyong infrastruktura dun. So all in all, since 2023 up to 2025, meron ka ng 15 billion 792 na budget allocated para sa distrito mo. Putangina niyan. 2, 4, 6 billion lang yung production eh. Ng ng probinsya mo eh. 6 billion ang production ng probinsya mo, 15 billion yung itinapon mo sa kanila. So, lugi ang gobyerno. Di ba? Di sana sinabihan mo yung mga mayor mo. Request kayo ng request sa akin ng project. Putang ina ninyo, hindi naman lumalago yung mga probinsya, yung mga siyudad na nasasakupan nyo. O tsaka ambag kayo ng malaki sa pera ng gobyerno para madali nating ipa-approve yung mga budget nyo. Ang dami nyong hinihingi. Puta, papitiks-petiks kayo. 2 billion lang pala yung ambag nyo. Tapos 15 billion yung inilagay mo. Nobyembre noong nakaraang taon, sinabi nito na nakakuha si Congressman Marcos ng 15.8 billion pesos in DPWH funds o tinatawag ding allocables mula 2023 hanggang 2025. Ayan sorry mali pala yung 150 billion. Mali. Masyado akong masyado akong na-bloat. Naalala ko na ito na, pinakita na natin 15 billion. Regardless, 150 billion, 15 billion. Your city is only producing 2 billion per year and you are giving them 5 billion of the money ng mga Pilipino. Luging-lugi tayo, tama? Okay man lang sana eh. 2 billion yung 2 billion yung inyong kinita, 1 billion yung ilalagay kong infrastructure sa inyo. Okay na yon. At least kahit papano, pwedeng yung kinita ng gobyerno nyo, kalahati napunta sa gobyerno, kalahati sa mga constituents nyo. Okay yon. Understandable. Pero grabe, 2 billion lang yung kinita, 300,000 lang yung tao, tapos 5 billion per year. Alam nyo ba kung gaano na karaming ospital yan? Ilan na ba ospital dyan sa mga probinsya na yan? Ang tiyuhin naman niyang si dating House Speaker Same goes sa tiyuhin niya. 14.4 billion. 4.8 billion per year. Leyte siya di ba? Leyte First District. Tingnan naman natin na magkano ang kita ng Leyte First District. Yan, pakita natin. Magkano kita ng Leyte First District? Annual income ng Leyte ay 3.2 billion kada taon. 3.2 billion kada taon So Tacloban, Palo, Tanawan, Talosa, Tabon-Tabon, San Miguel, Santa Fe, Alang-alang, Babatngon.
So, all in all, 2.2 billion. 4.8 billion ang tinapon ng tsuhin niya sa kanyang distrito. Ang tanong, gumagana, napapakinabangan na ba yung mga pera na yan o yung mga infrastruktura na yan? Yun ang di natin. Katulad kay Sandro. O dyan, sa kumikita na 2 billion, mas malaki pa kinikita ng Leyte. Mas mababa pa yung ng Leyte. Yung tinatapon na ng gobyerno sa Leyte na infrastruktura. O kay Sandro. 2 billion. O meron siyang 5 billion so may 3 billion. O ngayon, sa 5 billion na proyekto para sa taon-taon, 15 billion sa 3 taon, ang tanong, tapos ba yung mga proyekto na yan? Napapakinabangan na ba yung mga proyekto na yan? O, pucha, dyan tayo magkakaroon ng And yung katulad nga ng sinasabi niya, walang kinalaman ang congressman sa pag-allocate ng budget. Yung presidente yan, nilalagay niya sa NEP at saka yung DPWH, siya ang nagpipili ng mga proyekto. In-explain ko na yun sa inyo eh. So, DPWH dapat may kasalanan. O bakit walang kaso si Alcantara, si Bunuan at saka si Bernardo? Bakit si Bong Revilla nakakulong? Bakit si Chis Escudero, si Villanueva, si Jinggoy kukulong na? Galing to mismo sa anak ng presidente Martin Romualdez, nakakubra raw ng 14.4 billion pesos na allocables para naman sa 1st District ng Leyte. Pero giit ng kongresista, DPWH ang makakasagot tungkol sa issue. With regards to that, you will probably have to ask the DPWH. But again, it is the job of a congressman to fight for the projects in their district to make sure Sobra naman yung paglaban mo sa project, putang ina niyan. Lugi pa gobyerno doon sa mga proyektong inilagay mo sa probinsya mo. Yan yung hindi ini-explain Yan yung hindi ini-explain. Dapat ini-explain yan, magkano kita, ilan ang tao. So, sapat ba yung mga proyektong inilagay niya? Akma ba yung mga proyektong inilagay niya doon sa pinagkakakitaan o pangangailangan noong kanyang distrito? Kasi agricultural dyan O di sana, yung mga proyekto napunta sa mga proyektong pang-agrikultura, hindi sa mga tulay na hindi tapos. Di ba nagpunta doon si Madarahog, ang daming mga infra doon na nakatenga. 15 billion sa 3 taon nakatenga. Anong tawag nyo dyan? Hindi ba, yan? Impeachable offense yan? Tatay mo, presidente. Tapos, ang laki ng perang binigay sa distrito mo. Okay man lang sana Kung halimbawa, hindi mo tatay si Bongbong Marcos pero tatay mo So, ibig sabihin, minanipulan ng pamilya nyo yung pera ng taong bayan. Anak ng tinapay yan. the constituents are well taken care of and that their priorities are met and received. Isa ang 2023 to 2025 National Expenditure Program sa mga pinagbasehan ng pangalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Partikular na ang tinatawag nilang BBM parametric formula na naging daan umano para mangyari ang sistematikong korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Baseline Balance Management Parametric Program or Formula. BBM Formula. Official allocation mechanism for flood control and other infra projects, thereby converting the national infrastructure budget into a centralized apparatus for plunder. Di ba? Hindi ba plunderous yan? Hindi ba yan? Tatay mo yung pumipirma. Sabi mo wala kang kinalaman, okay. Pero tatay mo pumirma, DPWH, pinili ng DPWH lahat ng proyekto ilagay sa distrito mo, tapos sasabihin mo, walang basbas ng tatay mo yan? Walang basbas ng tsuhin mo yan? Walang basbas ni Zaldi ko yan? Anak ng tinapay, lokohin yung lelang nyo. Ayon sa reklamo ni Liza Maza at iba pang miyembro ng progressive groups, dinisenyo ang BBM parametric formula para pondohan ang allocables na nasa discretionary priorities ng mga mambabatas. Pero nanindigan si Congressman Marcos na DPWH lang ang makakasagot nito. Kasi yun ang tatanungin mo di ba? Dapat yun ang tanong nila. Sandro, ang kinikita lang ng distrito mo per year, 2 billion. Pero ang nilagay mong infra project sa kanila, 5 billion. Sa 3 taon, 15 billion. Ang tanong,
Diyan ba sa mga proyektong pinaglalagay mo, lumago yung ekonomiya ng probinsya mo? Kasi kung hindi, nagsayang tayo ng pera. Tama? Tama kung hindi lumago yung distrito mo, nagsayang nga tayo ng pera. Bilang implementing agency ng infrastructure projects sa bansa. Para sa agenda, Joan Maliwanag na ba? Maliwanag na ba sa inyo ang lahat? Kita nyo yung hirap ng ginagawa namin. Hahanapan namin ng mali yung mga pinagagagawa ng mga hinayupak na yan. Tapos, putya yan, ang gagawin nyo lang, isi-share ninyo, hindi nyo pa magawa. Eto, PNP. Ayan na, yung nag-post ng fake media bulletin ni PBBM. Pinaghahanap na. Sana bago nyo ipinatawag si Jack Argota, hinanap nyo muna yan. Yan ang may kasalanan eh. Wala namang ipopost si Jack Argota kung hindi nag-circulate ang dokumento na yan eh. Buti ako, maingat ako, hindi ko talaga yan pinost. Kasi kung pinost ko, baka pinatawag din ako. Pero imagine, hindi pa nila nahahanap yung nag-post. Sa laki ng pera nila, intelligence funds nila, budget nila, ang laki-laki. Pinatawag na nila si Jack. Sana hanapin nyo muna to. Sige, play. Pakalat ng investigasyon ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG upang matukoy ang pinagmulan ng peking medical bulletin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kumalat sa Kasalanan nyo naman yan eh. Kung naglabas kayo ng bulletin, di sana hindi na gumawa ng mga peking medical bulletin, yung mga fake news pedra sa Pilipinas. Hindi kayo naglabas eh. Tapos isisi nyo sa ibang tao. Kung naglabas na kayo noon, di wala na, hindi nakakalat yan. Kaya hindi kayo naglabas eh. Sabi ko nga sa inyo, baka mamaya yung fake document na yan, sila pa nagpalabas eh. Para lang maligaw yung taong bayan eh. Pinatawag na sa NBI si Sir Jack. Hindi nyo pa pala nauhuli kung sino yung kauna-unahan na nagpalabas netong netong balita na ito, anak ng tinapayo. social media kamakailan. Bumuo na ng special team ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group para hanapin at kilalanin ang mga nagpakalat ng peking medical bulletin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP-ACG Director Police Brigadier General Wilson Azueta, tukoy na nila ang ilang individual na nag-post ng maling impormasyon kaugnay ng kondisyon ng kalusugan ng di sana, yun yung petawag natin. Kung tukoy nyo na pala kung sino yung mga nag-unang nagpakalat niyan, di sana yun yung pinatawag ng NBI. Bakit si Jack Argota? Kayo talaga. Pag PWD, pinag-iinitan nyo. Magagalit mga PWD sa inyo nyo. Hindi ligtas sa maaaring isang pangkaso ang mga nag-share ng nasabing fake document. Hindi. Papakulong nyo yung mga nag-share. Una sa lahat, hindi naman lalabas yan kung naglabas ang Malacanang ng medical bulletin ng presidente. Hindi naglabas ang presidente ng medical bulletin. Hinihiling yung medical bulletin, hindi inilabas. Kung gusto nyong hindi mag-circulate yung peke, ilabas nyo yung urig. Di kayo naglabas ng urig, tapos putsang ina, pag-iinitan nyo yung mga nag-post. Loko-loko pala kayo eh. Di ba? Walang hiya. Siya. Pagod na ako. Nakakapagod din pala talaga itong ginagawa natin. Maraming salamat sa inyo mga bossing. Hanggang dyan na lang yung ating vlog. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Sana may natutunan kayo. Baka naman pwede maglambing, like and share. At sana po ay mag-follow kayo, mag-subscribe sa mga YouTube channels and Facebook pages ng lahat ng mga banateros. Mabuhay kayo. Hindi tayo dapat mapagod dahil ang mga magnanakaw hindi nagpapahinga. See you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta
para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang